So, itong pag-uusapan natin ngayon mga sangka, malamang sa malamang marami po ang matutuwa dahil magandang balita ito ngayon. Malaking pasabog po ito ngayon sa Pilipinas. So, good news muna tayo kasi puro tayo mga masasamang balita yung mga nasasaga po natin ngayon. Gera sa Middle East, tapos hindi nagkaayos ang Iran at Amerika sa pag-uusap. Ngayon naman mga sangkay, pag-usapan po natin itong magandang balita ngayon na paparating sa ating bansa. Okay, kapit muna. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung subscribe. I-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, pag-usapan po natin, magandang balita to ngayon sa Pilipinas. Kasi, ang problema po natin ngayon, sobrang taas ng oil, di ba? Talagang, yung oil natin ngayon, talagang, ang sakit po sa bulsa, eh. Kaya nga kami, mga sangke, ang ginagawa namin ngayon, kailangan naka-full tank siya. Yung sasakyan, mabawasan lang ng kaunti, pa-oil agad, para hindi po masakit sa bulsa. Kasi kapag bumaba na po yan, umabot na ng kahit ilang bars lang po na bawas, ang sakit na po, umabot na po ng ilang libo eh. Kaya mga sangkay, konting bawas pa lang, biyahe, paload agad ng oil. Ngayon, mga sangkay, ito, ang good news. Ayon po dito mga sangkay, sa estimate ng DOE, para po sa price rollback ng oil, eto mga sangkay, sabi po dito ni Secretary Garin, magkakaroon daw po ng fuel price rollback starting Tuesday, April 14. Okay. So, this week, mga sangkay, magkakaroon po ng pagbaba ng presyo ng oil. At ayon po dito, mga sangkay, tingnan nyo po, diesel. Mayroon pong pagbaba. 20 pesos ang ibabagsak. Ang taas po ng ibababa, mga sangkay. Dapat ganito. Tapos next na rollback na naman. Mga 40 pesos, ganyan, di ba? Baba. Kasi ngayon, halimbawa, let's say 140 no yung presyo ng oil ngayon. So kung bababa ng 20 pesos yan, siguro mga 120, 'di ba? Pero sana hindi lamang po ganito kasi may mga nakikita na po ako kagabi, may mga nakikita na po akong bumababa po yung presyo ng oil. Ang pinakamababa na nakita ko is 130. So kung ganyan mga sangkay na 20 pesos yung rollback, siguro aabot po ng 110 na lamang po mga sangkay yung pinakamababa Sana mas mataas pa po ang ibaba mga sangkay sa susunod na mga linggo. Okay? Sabi dito, yung gasoline naman is 4 pesos, yung kerosene nasa 8 pesos. Alright? So ito po yung good news ngayon kasi mabira yung oil talaga ngayon. Ito po yung problema. Kaya nga po yung iba, mga sangkay, o marami po sa mga kababayan natin, nasa transition na to electric car. Nag-EV na po sila ngayon. Kasi nga po, yun ang kumbaga, yun po yung mabisang paraan para makaiwas ka sa mataas na presyo ng oil. 'Di ba? Kaya nga ngayon yung mga gumagamit ng electric vehicle, hayahay po yung buhay. Kasi mga sangkay, hindi naman po sila nagpapa-oil. So, walang problema. At ang kailangan na lamang po sa Pilipinas, mga sangkay, magkaroon po ng maraming mga charging station for electric vehicles, no? Especially kapag mga papuntang probinsya, hindi naman po nila magagamit yan ng ganun katagal kasi kailangan po dyan may mga charging station. Kaya yung iba, hybrid ang ginagamit. Para halimbawa, wala na daw pong oil, at least, wala na pong, hindi na kayang patakbuhin ng electric. So, ang papalit doon, ang sasalo mga sangkay, yung oil na po. So, ganun pong ginagawa, lalong-lalo na po sa mga nagbabiyahe ng mga malalayo from
Metro Manila going to La Union, Bicol, Mindanao, Samar, Leyte, Cebu, mga ganyan mga sangkay. Kailangan po talaga ng mas hybrid 'yon, mas maganda po 'yon. Pero ayun na nga, kailangan po talaga ng maraming mga charging station ngayon. Kasi marami daw po talagang bumibili ngayon ng mga electric vehicle. Ngayon, pag nakikita mo sa kalsada, mga sangkay, halo-halo na po. Napakadami na po mga EV ang ginagamit po ngayon ng marami sa ating mga kababayan. Sa China, mga sangkay, ano lang po yan parang normal na lamang po yan doon. Actually, paubos na nga po yung mga vehicles doon, mga sasakyan na gumagamit ng oil. And 9 to 10 years from now, ang last year, pagkakalam ko, 10 years. So, 9 years na lamang po ngayon, 2026 na. Magfe-phase out na po sila sa mga sasakyan na gumagamit po ng gas or oil. Iaano na po nila yan, mga sangkay. Aalisin na po nila para lahat naka-electric na po. So, nag-i-evolve po ang panahon, mga sangkay, at ganun po talaga kabilis. No? Parang dati lang, nakikita lamang po natin yan sa mga palabas. Yung mga sinasaksak lamang po sa kuryente ng mga sasakyan. Pero ngayon, mga sangkay, totoo na po no? Na nakikita na po natin ng personal itong mga sasakyan na discharge. Parang lang, mga sangkay, parang tawag dito, radyo lang na di baterya. Ngayon, ito mga sangkay, no? Ito yung balita ngayon. Magandang balita to kasi talagang pahirap po talaga itong oil sa Pilipinas. Sabi dito, it's based on the average of the last 5 days international prices. And comparing that to the average of the previous week. While pump prices may have across gas stations, she said, or the DOE secretary said, the minimum rollback is expected to follow the given estimates. So, susundin daw po talaga ito, mga sangkay. So, lahat po, mga sangkay, inaabangan ito. Kahit naman sino, mga sangkay, no? Sabi dito, na nag-comment, 10 steps forward, 1 step backward. Maniniwala lang kami kapag bumalik na sa 50 yung diesel. Tingin ko, hanggat may gera, malabo pa po yan, mga sangkay. Huwag po muna tayo mag-expect ng medyo sagad-sagad kasi masasaktan lang po tayo, di ba? Kahit anong paninira nyo sa pamilya Marcos, ayun na naman. Okay, mainam na kahit paunti-unti ay may rollback. Ganito dapat, yung mga positive na mga Pinoy, hindi yung naklanto ko, puro negatibo. Excuse me, sabi naman dito ito, ilan ang tinaas? Magkaiba, no? Ito, positive, Filipino. Ito, toxic. Ito mga sanggay. Kahit 30 pesos lang ibaba ng gasoline, sabi dito ni... so 120 ang diesel. Taas pa din, kahit paano, pero at least 20 pesos. Antayin namin yan sa mga gas station kung susunod ba. Paano kung hindi? Ano gagawin? Picturean nyo! I-post nyo sa social media! Ganun lang yun. Okay, so ano po ang inyong opinion? Ayan po, mga sanggay, comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.